gusto ko lang itama ang ating elder vote. Ang ating pong Article 1 ay may 3 bahagi. So hanggang sa isang linggo ay meron pa rin tayong, ang didiscuss pa rin natin ay Article 1. Ang Belgic Confession po ay ilalahad sa atin ng ating mga elder for the rest ng buong taon ng 2025. Kaya ito po ang kapalit ng ating Heidelberg Catechism. Kung ito man ay hindi umabot ng isang taon, maaaring ang kasunod nito para makumpleto ang taon ay yung Canons of Dort. And then, balik ulit tayo sa Heidelberg Catechism next year. Ang mga bagay nito ay patuloy nating aaralin at babalik-balikan para lubos nating maunawaan ang katekismo na ating pinaniniwalaan. Tayo muna po yung manalangin. Nagpapasalamat po kami, aming Diyos, sa hapong ito, sa iyong patuloy na paggabay at pagkakaloob po sa amin ng kalakasan na makapagpatuloy sa kabila po ng mga bagay na maaaring naramdaman namin, maaaring kapaguran o pagkaantok. Pero ganun pa man, Panginoon, nariyan po kayo para bigyan kami ng lakas, sigla, upang patuloy na kauhawan ng iyong mga salita at matuto mula dito. Tulungan mo po kami sapagkat hindi po namin magagawang maunawaan ang mga bagay nito kung wala ang iyong pagkabay. Hayaan mo po ang Banal na Espiritu ang maging aming katulong na makapagpaliwanag ng lahat ng aming maririnig sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen at Amen. Medyo nahihirapan ako nito. Dapat pala dito. Nakaganoon ako eh. Ang ating pong pag-uusapan ngayon, doon pa rin sa Article 1 ng Belgic Confession, ay knowing the one true God, the incommunicable attribute of God. At tayo po ay nasa ikalawang bahagi. Tingnan po natin sa page 69 ng ating Psalter Hymnals ang sinasaad ng Article 1. Sabi ng Article 1, we all believe in our hearts and confess with our mouths that there is a single and simple spiritual being whom we call God, eternal, incomprehensible, invisible, unchangeable, infinite, almighty, completely wise, just, and good, and the overflowing source of all good. Natalakay po natin yung unang bahagi. At ngayon naman tatalakayin natin ang pangalawang bahagi. At meron pa pong isa. Doon tayo sa 4 na punto na ating bibigyang daan ngayon. Ito po ay ang una, God is eternal. Second is God is incomprehensible. God is unchangeable. And fourth, God is infinite and almighty. Yun po ang bahagi ng ating pag-uusapan ngayong hapon. Iniskip po natin yung invisible dahil tinalakay na natin yun noong nakaraang linggo. God being a spiritual being. Tinalakay na po natin siya. So sa ating pag-aaral ng Belgic Confession, naunawaan natin sa una pa lamang kino-confess ng Article 1 ay upang makilala nating lubusan at ating maintindihan, makilala ang tunay na Diyos. Matatandaan natin na ating ipinahayag nung nakaraang sermon na ang Bible ay isinulat para i-establish na meron ngang Diyos na gumawa ng lumalang ng langit at lupa. Hindi po sinulat ang Biblia para patunayan may Diyos. Kung hindi, ang Biblia ay sinulat simula pa lamang upang sabihin na tunay na merong Diyos na gumawa ng lahat ng bagay, ang langit at ang lupa.
So una, ang sabi po dyan, God is eternal. Pag sinabi natin God is eternal, God was never ever born. Hindi po siya ipinanganak. Wala po siyang pinagmulan. Siyang simula ng lahat ng bagay. Hindi niya naranasang hindi niya naranasang ipinanganak na katulad po nating mga tao. Although maintindihan natin na ang Diyos na gumawa niyan ay ang second person, the Trinity, ang ating Panginoong Kristo, na siya sadyang idinagdag ang pagiging tao at kaya naman siya'y ipinanganak sa mundong ito. Pero yung the one true God, ang Diyos, the triune God, sabi natin nung isang linggo, He is Spirit. Wala siyang pinagmulan. Hindi siya sakop ng oras o ng panahon because He is eternal. Sa Tagalog, siya'y walang hanggan. Tama po bang eternal? Walang hanggan. Kasi medyo palagi tayong allergy pag narinig natin yung salitang walang hanggan. Sapagkat lahat ng ating nasasaksihan, lahat nating nauunawaan, palaging may simula at palaging may wakas. Di ba? Kaya naman, napakahirap maunawaan, lalo na ng mga hindi nakakakilala sa Diyos, yung salitang eternal, yung salitang walang hanggan. Sapagkat sa isipan natin, simula na tayo pinanganak at naging tao sa mundong ito, lahat ng bagay ay may simula at may katapusan. Hindi na tayo magtataka kung bakit maraming takot mamatay. Hindi po ba? Ano ba yung nandoon sa walang hanggan? Ano ba ang mga bagay na makikita ko doon sa walang hanggan? Pag sinabi natin walang hanggan, hindi pa natin iyon nararating. Hindi natin alam kung ano ang naroroon. Pero yun nga ay sa isipan ng mga taong hindi nakakakilala sa Diyos. Tayong lahat na mga nakakakilala sa Diyos, sa confession ng ating bibig at ng ating puso, na ang Diyos ay eternal. Na ang ibig sabihin, matapos ang buhay natin sa mundong ito, papasok tayo doon sa walang hanggan. At nakakasiguro tayo dahil ang Diyos natin ay walang hanggan, naroroon siya at makakasama natin. We can understand, we need to hear that God is eternal because we live in an anxious time. Malaga na naunawaan natin, na ang istorya ng pagliligtas ng Diyos sa mundong ito habang inaaral nga natin ito tuwing umaga. Nakakita natin, napakasalimuot, hindi po ba? Nakita natin tunay yung suffering, yung paghihirap, habang ang Diyos ay isa-isang inihahayag ang istorya ng kanyang pagliligtas. Ang kasaysayan ng kanyang mga layunin. Ang kasaysayan ng mga taong kanyang pinili. Ang kasaysayan ng kanyang mga anak sa mundong ito. Palagi natin sinasabi kapag tayo nag-aaral tayo sa ating membership class, ano ba ibig sabihin noong covenant theology, di ba? Sabi ng ating membership class sa ating pag-aaral, ayon kay Daniel Hyde, sabi niya, ang Biblia ay God's story, di ba? Ito ay istorya ng Diyos. Ang buong pagliligtas ng Diyos ay kwento ng istorya ng Diyos. Kaya naman simula pa lamang alam natin na nandoon ng Diyos sa pagsisimula ng kanyang kwento, ng kanyang istorya. At maintindihan natin na ito'y mangyayari ayon sa kung paano niya gustong tapusin ang istoryang ito. At during doon sa kanyang pagsasalaysay, ay matibay na ipinakikita ng Diyos na siya ay very much nakasama natin sa lahat ng ating paglalakbay sa buong istorya
ng Biblia. Kaya naman, napakahalaga yung sinasabi ng Revelation, I am the Alpha and the Omega, who is and who was and who is to come, the Almighty. Doon natin maiintindihan, mula sa kawalan hanggang sa kawalan, ang Diyos ang simula at ang katapusan. Hindi kailanman siya mawawala. Naroroon siya. Palagi siyang naroroon. Simula sa simula hanggang sa katapusan. Kaya naman, being God is eternal is great news for a time-bound creatures. Katulad nating lahat na naniniwala na pagkatapos ng ilang panahon ay aalis na tayo sa mundong ito. As we celebrate yung birthday ng aking darling na siya ngayon ay 60 years old na, sabi ko, Ma, sweet 60 ka na. Malapit na maging sour. Hindi naman. Sweet pa rin. Pero isipin nyo, ako kasi kada taon na dumadaan, ewan ko ha, sa mga kabataan natin siguro maganda na naiintindihan niyo yung feeling ng mga nagkakaedad. Habang tumatagal, habang taon-taon, nagbe-birthday ka, antulad, kailan na nag-birthday ka ngayon, birthday mo na naman. And katulad ko, malapit na rin ako siguro mag-senior. At ang iba sa atin dito talaga senior na, ay doon natin naiintindihan na malapit na ang katapusan ng ating buhay. Sang ilan na nga ba lang, di ba? Kung baga sa maghapon, nasa alas 4 na ng hapon. Nasa alas 4 na ng hapon. Pero ganun pa man, habang lumalapit ang wakas, doon naman nagiging kagalakan sa atin na pagkatapos ng buhay na ito, hindi natin dapat katakutan sapagkat ang Diyos natin ay Diyos na walang hanggan. Talagang ang plano niya sa atin, mabuhay doon sa walang hanggan. Doon sa walang hanggan na hindi bound by time o ng panahon. Sa walang hanggan na forever ka nang naka-smile, forever ka nang bata, hindi ka na tumatanda, hindi ka na mag-worry kung ikaw ay kulubot na o hindi. Hindi ka na mag-worry. Yung realidad na yan ay tunay at pinag-iisipan natin. Kasi isipin mo, magsi-60 tayo na yun ang sign ng senior citizen. So, 10 years, 70 ka. 20 years, 80 ka. O, swerte kung maka-20 taon ka pa. Nasabi ko yung salitang swerte. Kasi meron kang nag-iintay na bonus sa munisipyo. Pero, mahirap na yun, di ba? At ako, sa akin, sariling naramdaman, sa akin sariling karanasan, kapag minumuni-muni ko ang aking edad, sabi ko, ilang araw na lang, pag nakakita ko si Kay Larry, nakatoba-toba doon sa kanya sa pag-bisita ko. Sabi ko, malapit na ako, makatabi kami ni Kay Larry, toba-toba rito sa ating pagre-retiro. Di ba? Nagmumuni-muni ka na lang no, sa mga bagay na nagsimula ka, pero alam mo na one of this day, ang lahat ng meron dito na sinimulan ay matatapos. Pero sa ating mga mananampalataya, iyon ang simula naman ng ating buhay sa kabilang buhay sa walang hanggan. So, wala po tayong dapat ikatakot. Kaya nga, i-enjoy na lang ang buhay. Di ba? Kada umaga dapat huwag tayo magsawang magbigay ng panggoto. Kasi masarap kumain pag umaga ng goto. At lalo na ang ating mga senior. Kailangan ng goto yan sa umaga. Mahilig sila dyan. So, yan. Second is God is incomprehensible, di ba? Sabi kanina, God is eternal. Ang napakahalagang bagay na dapat nating maunawaan sa Diyos upang lubos nating makilala at lubos na ipinaalam sa atin mismo ng kanyang mga salita na He is incomprehensible. Ito po ang second description ng ating Article 1 about God.
By saying that God is incomprehensible, we are not saying that He is completely unknowable. Ang problema kasi, tunay nga na ang Diyos ay hindi natin kayang arukin ng ating isipan. Sino nga ba ang makakakilala sa Diyos ng lubusan, di ba? Marami tayong hindi alam. Limitado ang ating isipan. Limitado ang lahat ng ating senses para makilala ang Diyos. Kaya nga description ng Diyos, di ba, ang mundo ay kanya lamang tapakan. Di ba? Paano makilala ang ganoong kalaking Diyos? Pero, sinasabi na God is comprehensible, pero hindi nangangahulugan na He is not unknowable. No. Pwede natin pong makilala ang Diyos. Meron nga raw 4 na bulag na tao na first time lang nilang na-encounter ang isang elepante. Yung isa, nahawakan niya yung elepante sa tagiliran. Sabi niya, parang pader ito. Sabi niya, pader. Kasi ang lapad nung nahawakan niya tagiliran. First time niya nakakita ng elepante. Yung isa naman, na blind, lumapit, nahawakan niya yung trunk ng elepante. Yung, ano ba tawag doon? Trunk. Ang kala niya nakahawak siya ng snake. Kasi gumagalaw di ba? Yung third, nahawakan niya yung binte, ang kala niya haligi ng puno. At yung pang-4, yun nga yung tusk, yung kanyang sungay ba yun? May sungay bang nasa bibig? Parang, ngipin naman. Kaya nga ang Diyos unknowable no? Hindi natin maintindihan. So, yung tusk, sabi, para raw sibat. Sabi ng isa. Yun ang description niya. Bulag siya yun ang nakita. First time lang nilang makahawak ng elepante. Pero sa ating nakakita ng nakaunaw, hindi bulag, at nakakita ng elepante, alam natin na elepante yun, di ba? Pero sa mga hindi nakakakita at first time nakakilala ng nakahawak ng elepante, of course, magbibigay sila ng iba't ibang opinyon ayon sa kanilang pagkaunawa doon sa kanilang nahawakan at na-feel nila, di ba? At sa mundong ito, napakaraming viewpoint pagdating sa Diyos. Kaya nga hanggang ngayon, nakita natin yung mga religious people, yung mga sekta, mga kulto, na palagi nilang, ang dami nilang sinasabi sa tungkol sa Diyos. Minsan lumalampas talaga sila sa scripture, di ba? Dahil nga ang Diyos ay alam natin ng lahat. Meron akong professor sa UBS, hindi ko nasasabihin ng pangalan. Sinabi niya, kung ano ang pagkaunawa mo sa isang bagay, yun ang Diyos. Kung ano ang nakita mo, yun ang Diyos. Lahat siya yun. Sabi ko noon yung naintindihan, lahat ng naintindihan mo, siya yun. Sabi ko, para yatang sala naman yun, di ba? Kasi kapag ganoon ang pagkaunawa mo, makikreate ka ng mga bagay na mapanganib. Sapagkat kung lahat ng bagay na naintindihan mo at naunawaan mo, isasabihin mo yun ng Diyos, ay nakakatakot yun, mapanganib yun. Kaya naman, tayo binigyan ng Diyos ng pagkakataon na makilala siya sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Sinasabi, lahat ng mga bagay na nakasulat sa Bible, tama po, na hindi lamang yon ang ating dapat makita sa Diyos. Mas malaki pa siya ron. Kaya lang, enough ang lahat ng kanyang inilagay sa kanyang mga salita para makilala natin siya. Yun lamang mga bagay na inilagay niya roon ay sapat para maunawa natin makilala ang Diyos. Hindi na natin dapat pa tayo lumampas doon, di ba? Sapat na ang mga nakasulat sa Biblia para makilala natin ang Diyos. Pero gusto ko lang sabihin, mas malaki ang Diyos kaysa sa nauunawaan natin, hindi po ba?
marami pa tayong mga bagay na hindi naunawaan sa Kanya at maunawaan lang natin yon kapag siya'y nakasama natin. Pero sinasabi sa atin ng ating confession sa Article 1, kahit siya ay sadyang malaki at hindi natin siya lubos na makikilala at maunawaan at hindi natin siya maaarong ng ating isipan, sapat ang sinasabi ng salita ng Diyos para makilala natin siya. Ang pangatlo ay God is unchangeable. Maintindihan din natin to pag naiintindihan natin ang ating mga sarili. We change all the time. Tama po ba? Ngayon, nasa mood tayo. Mamayang gabi, maaaring wala na tayo sa mood. Di ba? We always changing. Di ba? Ngayon, ang ganda-ganda ng aura mo sa isang linggo para namang may sakit ka na. Palagi tayo nagbabago. Pero yun ang pagkakaiba natin sa Diyos. Hindi siya nagbabago. Pero ginawa talaga ng Diyos na tayo nagbabago. Di ba? Kasi kung tayo nagbabago, parang isipin natin, may pag-asa. Di ba? Kasi kung tayo unchangeable, hindi na tayo pwedeng baguhin ng Diyos. Pero dahil tayo changeable, nilikha tayo ng Diyos na ganoon para tayo kanyang kayang baguhin anytime. Pero ang pagkakaiba, God is different because God doesn't change. Nung isang beses lang ay nagsulat ako sa Facebook about this. Sabi nga natin, yung unchangeable nature of God is what makes faith possible. Bakit? Bakit mahalaga na pinagkalooban tayo ng pananampalataya? Kasi pag sinabi nating pananampalataya ay pagtitiwala at paniniwala saan nakatuon? Sa pangako ng Diyos. Diba? Kung ang Diyos ay nagbabago, napakahirap nating paniwalaan. Siguro palagi tayong papabalik-balik, titingnan muna natin, nasagot kaya ang Diyos na yun bago manalangin? Baka mainit ang ulo niya. O, di ba? Di ba ganun tayo pag nalapit tayo sa mga tatay natin o sa boss natin, tinitingnan muna natin ang kondisyon ng kanyang mood. Kung okay ba siya o wala siya sa okay, kasi bago tayo makipagsalita sa niya o humingi ng mga bagay na gusto nating sabihin o mag-request, titingnan muna natin kung siya ay nasa mood o wala sa mood. Siguro sabihin ng isang linggo, nasa mood, pero ngayon parang mainit ang ulo. Because people are changing. Pero God is unchangeable. Hindi siya nagbabago. Kung paano niya iniligtas ang bayan ng Israel noong panahon ng Israel ay tunay na nagre-rebelde sa Kanya, ginawa niya ang Kanyang habag, ginawa niya ang Kanyang biyaya sa mga tao niya. Hindi rin magbabago yun sa atin. Tama po ba? Maaasahan natin na ang Kanyang pangako ay tunay at totoo sapagkat ang Diyos ay hindi nagbabago. Kaya nga, sabi ng Panginoong Jesucristo, sabi ng sumulat ng Hebrews, is always the same. Di ba? Ano sabi ng Hebrew? Siya ang Panginoon, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Kung anong niyang ginawa doon sa krus 2,000 years ago, mananatili yun hanggang sa walang hanggan. Hindi maaasahan nating hindi magbabago ang Panginoon. Pang-apat, God is infinite and almighty. Ang idea na sinabi ni Guido de Broglie na ang God is infinite and almighty, ibig sabihin, there is nothing beyond God. Ulitin ko, wala nang lalabis pa sa Diyos. Wala nang lalampas pa sa Diyos. He is the most high God. Nothing is beyond Him. He is infinite.
Ano ba yung sabi ni Buzz Lightyear? Di ko na. Yun. Alam mo kung sino nanonood palagi ng cartoon. Di ba? Pero ang Diyos, wala nang lalampas pa sa Kanya. Kaya nga, He is omniscient, He is all-knowing, He is omnipresent, or everywhere at once. He is omnipotent or all-powerful. Yun ang sabihin ng Almighty, di ba? He is omnipotent or all-powerful. As we mature, we learn that a great deal of life is simply beyond us. Hindi natin kayang kontrolin ang buhay sa hinaharap. Tama ba yun? Sa kasalukuyan, nagagawa natin ng mga bagay, nadidiskartehan natin, tawag natin ito diskarte, di ba? Nakakaraos tayo, araw-araw, nagagawa natin kung anong gusto natin gawin. Pero hanggang doon lang. Kasi ang kinabukasan, hindi mo alam. Di ba? Doon lang tayo nag-ooperate sa kung ano yung naiintindihan natin ngayon. Pero beyond sa pwedeng mangyari sa hinaharap, hindi na natin yung kontrolado. At napakahalaga na naunawaan natin na hindi natin kayang kontrolin kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Maaari ngayon malakas na tayo, baring bukas, inatake tayo, parang ayaw nyo mapakinggan yun. No? Pero pwedeng mangyari yun, di ba? Hindi mo makokontrol yun eh. Magkasakit ka. Bigla ka na lang maging paralyzed, di ba? Hindi mo makokontrol. Kaya nga palagi nagugulat tayo pag meron tayo nakitang namatay. Itong lang bagong taon, ang daming namatay eh. Malbasi ang dami yatang kumain ng lechon at saka ang dami sunod ang dalak sa tao, bigla na lang namatay. Laging usapan na sa tabi-tabi, tingin mo nga naman yan, kalakas-lakas lang kahapon na ngayon, patay na. So, kapag ngayon, pag ikaw ay nabalitaan, mag-iisip ka, ano nga ba yun, no? Oo nga. Ngayon, maaaring naramdaman ko, malakas ako. Ngayon, maaaring naramdaman ko, kaya kong pangalagaan ang sarili ko, kaya kong mag-exercise ako, inom ko ng gamot. Pero kahit mag-exercise ako, tuminom ko ng gamot, mag-ingat ako, hindi ko pa rin alam kung ano mangyayari bukas. Diba? Maaaring nag-iingat ka, maipit ka naman. Ingat ka nga ng ingat sa kalusugan mo, hindi ka nakain ng ganito, naipit ka naman, nabundol ka ng kung ano dyan, bigla kang nahulog, natipol. Meron sabi, nadulas lang, namatay na. Diba? Hindi natin hawak ang hinaharap. Pero napakaigay, no? Na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. At sa unang question and answer ng ating Heidelberg Catechism, yung Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinapatubayan tayo, inaalagaan tayo sa lahat ng oras, di ba? Napakaganda. Beyond, tayo may limit, siya walang limit. Limitless ang Diyos. Walang katapusan ang kanyang kapangyarihan. Walang katapusan ang kanyang karunungan. At yun ang napakaganda. Ang Diyos na ating pinagtitiwalaan at sinasamba, walang limitasyon. Kaya kahit ano ang ating hilingin, kayang ibigay ng Diyos kung sa ikabubuti natin. Diba? Kung ayon sa kanyang kalooban. Pero nangangulugan ba pag humingi ka ng bahay at hindi binigay sa iyo, hindi kaya ng Diyos na bigyan ka ng bahay? Of course, kaya. Nangangulugan ba na pag humiling ka ng second husband, nag-pray ka, bigyan niyo ako second husband? Kaya ng Diyos, ibigay sa iyo. Pero sa kabubuti mo ba? Hindi. Walang limit ang Diyos kayang gawin. Kahit nga puso ng tao, kaya niyang baguhin eh, di ba? Kahit puso, nakita natin yung Nebuchadnezzar kanina, di ba? Ganong katigas yung puso noon, ganong karagante. Pero ibinaba ng Diyos. Ang Diyos lang ang makakagawa. Dahil wala siyang limit. Kaya naman, napakabuti na ang Diyos na nagsasabi sa atin, ako lamang ang iyong mamahalin because I am a jealous God. Napakaganda eh, hindi po ba?
Kanino ba dapat ilapat ang ating pagtitiwala at pagmamahal at pagsamba? Doon ba sa mga bagay na tatapos? O sa Diyos na walang hanggan? Di ba? Dapat ba nating ibigay ang ating pagtitiwala, ang ating buong pagsamba at buong atensyon sa ating mga asawa? Sa ating mga anak? At mas mataas pang pagtingin natin sa kanila kaysa sa Diyos? Marami ang ganoon. Kapag nawala na ang asawa, wala na. Crispin, ganoon na. Sa sobrang pagmamahal sa asawa, nawala ng lahat. Meron ang buhay ay nakatuon na lamang sa kanyang mga anak. Wala nang ginawa, walang mahalaga kahit magpakandahirap, basta gusto niya ang kanyang mga anak. Kaya pag tinanggalan ng anak, wala na. Of course, lahat yun iindahin natin. Pero sa sinasabi na salita ng Diyos at kung kilala natin ang Diyos, doon natin maunawaan bakit iniutos niya sa atin na tanging siya lamang ang ating sambahin. Siya lamang ang dapat nating paglaanan ng lahat ng ating lakas, ng ating talino, ng ating buong pagkatao. Sapagkat ang ating asawa, ang ating anak, anytime mawawala yan. Pero ang Diyos, hindi mawawala. Amen po ba? Kaya napakahalaga na makilala natin ang Diyos. Sa isang linggo, titingnan natin, kapag nakikilala natin ang Diyos, doon din natin makikilala ang ating mga sarili. Laging magkadikit yan, di ba? Marami siguro sa atin dito hindi pa kilala lubos ang kanilang sarili. Hindi nila alam na sila'y punong-puno pa rin ng pride. Hindi nila alam na sila'y punong-puno pa rin ng mga hindi magagandang bagay. Pero ang ugat, para makilala natin ang ating sarili, ay makilala natin ang ating Diyos. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sa mga bagay na iyong inihayag sa amin sa hapong ito. Tunay nga na wala po kaming dapat pagbigyan ng pinakamataas ng pagsamba, pagkalinga, lahat ng papuri at pasasalamat, kundi tanging kayo. Habang nalalahad sa amin kung sino po kayo aming Diyos, lalo po namin nakita ang kalinitan ng aming mga sarili. Na wala kami pong pag-asa kung hindi po kayo. At salamat na lamang at ang nakilala po namin ay ang Diyos na kailanman ay hindi nagbabago. Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Na maaasahan po namin na siya lamang pwedeng pag-asa ng aming mga buhay. Salamat po sa patuloy niyong pagbibigay sa amin ng mga katotohanan ito. Dalangin po namin, Panginoon, na lalo po habang lumalawak po ang aming pagkakilala sa inyo, lalo pong sumisiti ang pagtitiwala po namin sa inyo. Tunay nga po na ang layunin ay patuloy po kami manangan sa inyong pangako. Patuloy po kaming lumakas sa aming mga pananampalataya. Kayo pong patuloy namin pagtiwalaan, hindi ang mundong ito, hindi ang aming kakayanan. Sapagkat you are the most powerful God. Salamat po, Diyos, sa iyong lahat ng papuri. In Jesus' name. Amen.